Sa paraisong may tuturing ang isla ng Malapascua. Pero sa berde at bughaw nitong karagatan, nagkukubli ang mga misteryo. Mga kwento ng mga barko at pasaherong nalubog sa karagatan. Isa na rito ang MV Doña Marilyn. Noong 1988, habang nagbabiyahe itong Doña Marilyn na to, mula sa Maynila papuntang Leyte, lumubog siya dahil sa bagyong Ruby. At dahil sa paglubog niyang yun, more than 250 people ang pinaniniwala ang namatay dahil sa paglubog na yon. Mahalagang kilalanin ang mga shipwrecks. Katunayan, iniimbestigahan at kinakatalog pa ang mga ito ng National Museum. Dahil dito nalalaman ang kaugnayan ng ating nakaraang sibilisasyon sa karagatan. Mula sa likuran o stern, makikita pa ang mga poste ng barko. Makikita kung gaano naging mapaminsala ang bagyo mula sa mga kalat-kalat na parte ng Marilyn. Narito pa ang mga railings. Mga rampa na maaaring naging daanan ng sasakyan. Ang funnel o labasan ng usok ng barko. Ang hagdan na patungo sa mas mataas na palapag. Pati ang windlass na may kadena pa na siyang tagabuhat ng angkla o mabibigat na kargada. Pagdating namin dun sa bandang dulo, no, narating na namin yung pinaka-bow, yung pinakaharapan ng wreck. Kahit na alam mong ito yung naging dahilan para mamatay yung napakaraming mga tao, buti na lang di pa siya binabakal, sana wag gawin yun. Kasi ito yung magiging, yung mananatiling parang alaala nung kwentong yun. Ang nagsisilbing alaala ng malaghim na kamatayan, kinapitan ng buhay sa paglipas ng panahon. Bukod dun sa history na kinakwento nitong barkong to, nagsilbi na rin siyang tahanan ng mga bagong yung mga isda doon. Kumbaga, naging artificial reef na siya. So, doon, parang kumbaga, after the creepy part, matutuwa ka rin dahil ito yung naging tahanan na ngayon ng maraming mga marine species. Pero unang pagkikita pa lang namin ito ng Doña Marilyn. Balak pa naming ikutin at pasukin ang mga sulok at silong ng barko para mas matingnan ang kalagayan nito. Very strong current. Very strong current. Amazing. Talagang ang ganda ng visibility kasi kitang-kita namin yung buong barko. Ang naging mahirap lang talaga yung napakalakas ng current. Malapit lang sa lugar na pinaglubugan, natanaw namin ang isang butas na isla. Beses mo raw makatungtong sa isang isla. Kasi sabi, kikiss daw dapat yung sand. Okay. So ito yung kanina pa namin nakikita na malaking butas dito sa islang to. Nung nakasakay pa lang kami dun sa bangka. Sobrang ganda niya, lalo na pag malapitan. Tapos parang ang galing lang talaga, ang husay lang talaga nung force of nature na nagawa niyang maukit yung napakalaking butas na ito dito sa batuhang ito. Ganda. Tinawag daw itong lamanok
Dahil kapag may bagyo, parang manok na nagsasabong ang mga alon dito. Sa ganitong alon siguro naipit noon ang Doña Marilyn. Ang amazing lang, kahit na napakaliit na isla lang nito, parang may mga residente rito. Tingnan mo, may mga bahay-bahay. Kuya, sino mga nakatira rito? Ah, sila. Kuya, ano to? Talagang dito kayo nakatira o parang pahingahan nyo lang to? Ha? Pahingahan? Tapos, gano'ng kalaki? Oh, dakoy nga barko na. Tinanong ko na rin ang mga residente kung naabutan ba nila ang paglubog ng barko. Kaliwas bagyo na kita na namo siya. Nya among gisalom na diha. Amo to na daghang patay pa siya mga tao dito nanlutaw diha sa kili sa mga kabin. Meron ba naiwan pang mga tao sa ilalim Oo. ng time na yon? Gulpe kay amo man ang usay sudlo ng mga buo mo iwagan sa flashlight. Oo. Gulpe mga patay gyud. May mga patay Oo. doon? Yun nga, yung mga kwento ng mga mangingisda na maraming mga bangkay na nalubog na rin doon at hindi na nakuha. So, parang sabi rin mismo ng mga mangingisda na parang nagsilbing sementeryo na yun for those remains. Sa pagbabalik namin sa Doña Marilyn, papasukin na namin ang madidilim na sulok nito. Siyempre, para sa akin, nakakatakot siya kasi malalim na masyado kaya madilim na. Tapos, dagdagan mo pa yung fact na kulob siya, masikip. Masasalubong ang mga bago nitong residente. At mapapatunayang hindi talaga biro ang ganitong klaseng pagsisid. Ako si Maris Umali, born to be wild.